Kabanata 1671. Naguguluhang tanong ni Ayan, Special. Please don't get me wrong. Ang sinusubukan kong sabihin ay mayroon kang isang pambihirang hitsura. Kamukha mo yung mga sinaunang perks iyan sa painting. Sa Yaramore, karamihan sa mga tao ay maputi ang balat, at ito ang naging dahilan ng pagiging kakaiba ni Ayan anuman ang kanyang hitsura o ugali. Ngumiti si Ayan at sinabing, salamat sa papuri mo. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan sa kanyang destinasyon. Pagkatapos niyang magpaalam kay Daisy ay lumabas na siya ng sasakyan. Pagbalik ni Daisy sa Hilton Villas, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan nang bumaba siya sa kanyang sasakyan. Sa tingin niya ay matagal nang naghihintay ang sasakyan dito. Ang likurang bintana ay ibinaba sa kalahati, at ang taong nakaupo sa loob ay walang iba kundi si Noel Ace. Natigilan si Daisy at naglakad patungo sa sasakyan. Sumandal siya sa bintana at nagtanong, huwag mong sabihing hinihintay mo ako dito. Tumingin si Noel Ace sa kanya at sumagot, akala ko uuwi ka agad. Well, may ibinaba lang ako sa daan, she replied readily. Sino ta? Sumandal si Noel Ace sa gilid ng pinto para makalapit sa kanya at sinabing, si Ayan Harris ba? Natigilan siya, paano mo nalaman? He chuckled and then asked in a serious manner, mas gwapo ba siya kaysa kay Aim? Inilibot ni Daisy ang kanyang mga mata at nagtanong, bakit mo kinukumpara ang iyong sarili sa kanya? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Gwapo kayong dalawa. Nang makita ni Daisy na lumungkot ang mukha nito, tumawa siya at hindi nagmamadaling idinagdag, pero sa puso ko, ikaw ang pinakagwapo. Binawi ni Noel Ace ang kanyang kamay at sinabing, babalik ako. Nang sinubukan niyang igulong ang bintana, tinanong ni Daisy, galit ka ba sa akin? Of course, I am not. Hindi naman sumagot si Daisy. Iniunat ni Noel Ace ang kanyang braso para kurutin ang kanyang pisngi at tumawa. Gusto mo bumalik ako para kumain? Bago pa makapagsalita si Daisy, binuksan ni Noel Ace ang pinto at lumabas ng sasakyan. Well, since nagtanong ka, I guess I should do you the favor and stay back for a meal then. Natigilan si Daisy. Nang makita ng kasambahay na ibinalik ni Daisy ang kanyang nobyo, pumunta siya sa kusina at naghanda ng ilan pang ulam para sa kanya. Habang naghahaponan sila, nakatingin pa rin sa kanya si Noel Ace na para bang mabubusog siya sa pagtingin lang sa kanya. Biglang nagtanong ang kasambahay, Miss, magpapagabi ba ang boyfriend mo? Natigilan si Daisy, at sumagot siya. Nang hindi na niya hinintay na matapos ang kanyang pangungusap, nakangiting tanong ni Noel Ace, may kwarto ka ba para sa mga bisita dito? Sandaling natigilan ang kasambahay bago tumanggo. Oo, meron tayo. Kung ganoon, ihanda mo ako ng isang guest room. Total, huminto siya ng ilang segundo at ibinaling ang tingin kay Daisy habang sinasabing, hindi pa tayo kasal. Si Yaramore ay mas liberal tungkol sa ganitong uri ng bagay. Hanggat umabot sila sa naaangkop na edad, ang mga lalaki at babae ay maaaring manatili at matulog bago magpakasal. Gayunpaman, mayroon ding isang grupo ng mga konserbatibong tao. Hindi sila lalampas sa linya bago sila ikasal, at halatang si Noel Ace ang huli. Nakangiting sagot ng kasambahay, sure. Ihahanda ko ang guest room. Napatingin sa kanya si Daisy na nagtataka. Nagtaas ng kilay si Noel Ace at tinukso siya. Bakit parang disappointed ka sa akin? Hindi ako. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Pinulupot niya ang daliri niya sa isang hibla ng buhok niya at pinaglaruan iyon. Pwede ba? Gusto mong gawin sa akin ang ganoong bagay? Inalis ni Daisy ang kanyang kamay at sinagot ito ng walang katotohanan, isa akong disenteng babae. Lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Bumalik ang kasambahay sa kanyang bahay pagkatapos niyang ihanda ang guest room. Dinala siya ni Daisy sa guest room. Ang guest room ay orihinal na inihanda para kay Colton, ngunit si Colton ay medyo abala, kaya't ang silid ay naiwang bakante. Pinisil ni Daisy ang kanyang mga labi at sinabing, I'll go get you a set of pajamas. Nagmamadali siyang umalis at pumasok sa sariling kwarto. Hinalungkat niya ang aparador nang maalala niyang may isang set ng mga bagong pajama na orihinal na inihanda para kay Colton. Magkapareho ang sukat ng katawan ni Noel Ace at Colton, kaya naisip niya na dapat itong suotin. Hawak ang pajama sa kamay, naglakad siya patungo sa guest room. Nang itulak niya ang pinto, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya ang eksena sa kabilang bahagi ng pinto. Kabanata 1672. Hinubad ni Noel Ace ang kanyang sando, at doon lang napagtanto ni Daisy na napunit siya. Siya ay may payat-toned body. Ang kanyang mga kalamnan ay hindi partikular na malaki, at lahat sila ay mukhang maayos.
Siya yung tipong payat kong magsuot ng damit at maskulado pagkatapos maghubad ng damit. Higit pa, ang kanyang V-cut abs ay napakahusay na tinukoy. Ibinaba niya ang tingin, at namula ang mukha niya sa kahihiyan. Mabilis siyang tumalikod at sumigaw, paano mo bigla na lang nahubad ang damit mo? Inilagay ni Knowles ang kanyang shirt sa kama ng maayos at tumayo sa likuran niya. Habang kinukuha niya ang pajama sa kamay niya, sumandal siya para lapitan siya at sinabing, maliligaw na kasi ako. Ang mga tenga ni Daisy ay lalong namumula. Naramdaman niyang tumagos ang temperatura nito sa likod niya nang lumapit ito sa kanya. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang palad at sinabing, alam mo na ako ay darating. Sinasadya mo yan. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Knowles nang sabihin niyang, oo, sinasadya ko. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hinailan ni Knowles ang kamay niya at hinawakan ito sa kamay niya. Gusto mo ba? Namilog ang mga mata ni Daisy. Tulad ng katawan ko. Napahinto siya saglit sa paghinga. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo habang umiinit ang kanyang mga pisngi. Tapos, bigla siyang may naisip at nakapout na tanong, nakita rin ba ni Lisa? Natigilan siya sandali, at lumawak ang ngiti sa kanyang mukha, nope. Hindi niya ito nakita, talaga. Nanatili siyang nagdududa, humadjajak ng walang magawa, sumagot si Knowles, oo naman. Hindi ko pa nahuhubad ang damit ko sa harap niya. Lumingon si Daisy para tignan siya at pinaikit ang mga mata. Maghuhubad ka ng damit mo sa harap niya. Tumawa siya at ipinatong ang palad nito sa dibdib niya. Mukha ba akong nagsisinungaling sa'yo? Sa ilalim ng kanyang palad ay ang kanyang malakas na tibok ng puso. Kumakabog ang dibdib niya sa bawat paghinga niya. Lumapit si Knowles sa kanya at sinabing, puso ko, katawan ko, sa'yo lahat, Daisy. Hiyang-hiya si Daisy na parang kamatis ang kanyang buong mukha. Mukhang napindot niya ang panic button, at hindi niya alam kung saan siya dapat tumingin. Maliligaw na ako. Natigilan siya at napalingon sa gilid. Sige na, hindi naman siguro kita sisilipan. Sa sumunod na segundo, itinulak siya ni Knowles palabas ng kanyang silid at isinara ang pinto. Natigilan si Daisy. Did he just push me out of his room? Tumayo si Knowles sa likod ng pinto at ibinaon ang mukha sa palad niya. Halos sumuko na siya sa kanyang pagnanasa. Kung makikita niya ito, magiging masama ang mga pangyayari, at sigurado siyang matatakot din siya. Bumalik si Daisy sa kanyang kwarto at ibinagsak ang sarili sa kama. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa unan, at ang dulo ng kanyang tainga ay namumula. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang unang pumapasok sa kanyang ulo ay ang katawan ni Knowles. Huwag ka nang mag-isip tungkol dito. Sa gabi, ilang beses na inihagis ni Daisy ang kanyang kama, ngunit hindi siya nakatulog. Sa huli, tumayo siya at lumabas ng kwarto niya para pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Nang iinom na sana siya ng tubig, may nakita siyang figure sa gilid ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw, ngunit biglang may lumabas na kamay at tinakpan ang bibig. Ako ito. Nakabukas ang ilaw sa sala, at napakurap siya nang makita si Knowles. Binitawan siya ni Knowles, mahigpit niyang hinawakan ang tasa at nagtanong, hindi ka pa ba natutulog? Ikaw din. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Well, hindi ako makatulog. Napangiti siya, hindi rin ako makatulog. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, ibinuka ni Daisy ang kanyang mga labi. At iminungkahi, gusto mo bang manood ng sine? Oo naman. Sagot ni Knowles. Pareho silang nakaupo sa sala, at ang pelikulang ipinapalabas sa projection screen ay isang comedy movie na sinalihan ni Helios. Umupo si Daisy sa sopa habang nakaakbay ang mga binti at sinulyapan si Knowles sa gilid ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay silang dalawa lang ang nagpupuyat sa hating gabi para manood ng sine. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pelikula, napagtanto ni Daisy na nakibahagi rin siya sa pelikulang ito noong bata pa siya. Lumingon siya para tingnan si Knowles. Nakatingin si Knowles sa pelikula ng may atensyon, at tila hindi siya nagulat nang makita niya ang babae sa tabi ng lalaking bida na ginagampanan ni Helios. Kabanata 1673. Nang mapagtanto ang tingin ni Daisy, lumingon siya at nagtanong, ano ang mali? Umiwas siya ng tingin at sumagot, wala. Ipinatong ni Knowles ang kanyang mga braso sa sofa sa likod niya at lumapit sa kanya. Ikaw ba ang babaeng iyon? Natigilan siya pero walang sinabi. Tumawa si Knowles at nagpatuloy. She looks so adorable. Isa pa, kamukha mo siya. Tinulak siya ni Daisy palayo. Ituloy natin ang panonood ng pelikula.
Tumawa siya ngunit hindi nagsalita at muling ibinaling ang ulo sa pelikula. Nakilala niya ang maliit na batang babae sa sandaling ito ay nagpakita. Tinanong niya iyon dahil gusto lang niyang makita ang reaksyon nito. Lumalalim na ang gabi, at nang matapos ang pelikula, nakatulog na si Daisy sa armrest ng sopa. Napatigilid ang ulo ni Knowles para tingnan siya at tumawa. Iniunat niya ang kanyang mga braso at hinawi ang mga hibla ng buhok na nakadikit sa mukha niya. Pagkatapos noon, tumayo siya at hinawakan siya sa braso. Bumagsak ang ulo niya at damapo sa balikat niya. Pumasok siya sa kwarto niya at dahan-daang inihiga sa kama. Matapos siyang kurutin ay hindi agad ito lumabas ng kwarto niya. Sa halip, tumayo siya sa gilid ng kama at tumingin sa kanya. Makalipas ang mahabang sandali, yumuko siya at hinalikan siya sa labi. Good night. Kinabukasan, sa Victoria Business College. Habang nakikinig si Daisy sa lecture, hinimas-himas niya ang kanyang mga templo. Hindi niya alam kung anong oras siya nakatulog kagabi. Sa oras na nagising siya sa umaga, sinabi ng kasambahay na nakaalis na si Knowles. Sumandal siya sa desk. Ang tanging inaalala niya ngayon ay baka nakita ni Knowles ang kanyang poster sa pagtulog. Si Freya, who was taking notes, biglang lumapit sa kanya at mamulong ng isang tanong, those are some big black circles. Saan ka nagpunta kagabi? Papasok sa bahay ng isang tao. Tumayo siya at tinakpan ng sarili gamit ang libro bago sumagot ng may konsensya, hindi. Kumunat ang noo ni Freya at ngumiti. Tapos, baka naman napanaginipan mo si Knowles sa birthday suit niya kagabi. May kung anong lumipad sa ulo ni Daisy, at ang kanyang ulo ay naging pulang-pula. Gusto lang niyang tumahimik si Freya ngayon. Maya-maya, natapos na ang klase, kaya naglakad na sina Daisy at Freya patungo sa exit ng building. Pagbaba nila ng hagdan ay nabangga nila si Ayan na nagkataong kausap ang kanyang professor. Tumingin sa kanya si Freya at nag-click sa kanyang dila. Medyo sikat si Ayan lately. Nabalitaan ko na ang kursong drama, teatro, at pelikula ay magkakaroon ng fashion show para sa anibersaryo ng buwang ito. I guess that's the reason the model from the art school is here. Sabi ni Daisy, well, we're from the same college at the end of the day. Napalingon si Freya sa kanya, at nang may sasabihin pa sana siya, naglakad si Ayan papunta sa kanila at sinabing, nagkataon lang. Kakatapos lang ba ng klase mo? Tumanggaw si Daisy. Oo. Nag-lunch ka na ba? May magandang restaurant sa may art school. Magsasalita pa sana si Daisy, pero inilagay ni Freya ang braso sa balikat niya at ngumiti. Sure, pwede bang I tag along? Tumingin sa kanya si Ayan at ngumiti. Oo naman, kaya mo. Then lead the way. Please. Mr. Harris. Sabi ni Freya. Ito ang unang pagkakataong dumating si Daisy sa art school. Ang buong departamento ay naglabas ng masining na kapaligiran. Ang kombinasyon ng mga eskultura sa looban, mga sikat na painting sa mga corridors, stained glass, at mga fresco ay lumikha ng kakaibang eksena. Naglalakad si Ayan sa harapan nila habang kinukwento ang history ng art school. Si Daisy ay nakinig sa kanya ng mabuti at hindi siya ginambala dahil sa kagandahang loob. Walang masyadong tao sa restaurant. Tahimik ito, at ang restaurant ay pinalamutian. Ng istilong Rostonia. Hinailan ni Ayan ang upuan at sinabing, this restaurant specializes in Rostonia cuisine. Ito ay medyo maganda, subukan yung dalawa. Pagkaupo ni na Freya at Daisy, kinuha ni Freya ang menu at nagtaas ng kilay. Sa tingin mo ba hindi mo dapat irekomenda sa amin kung ano ang masarap kainin dito? Napalingon si Daisy at nalilitong tumingin sa kanya. Kinuha ni Ayan ang menu at ngumiti. I'm sorry, dapat kanina ko pa na-realize. Pakilala ko sa inyo dalawa ang masarap na pagkain dito. Bago umorder ng pagkain, tinanong niya sila kung mayroon bang hindi nila kinakain. Wala si Daisy na hindi niya nakain, ngunit marami si Freya. Kabanata 1674. Sinabi ni Freya kay Ayan na may allergy siya sa sibuyas at bawang. Ipinatong ni Ayan ang kanyang baba sa ilalim ng kanyang kamay at nahulog sa malalim na pag-iisip. Lumapit si Daisy kay Freya at mamulong. Sinasadya mo ba ta? Nagkunwari si Freya na parang hindi niya naiintindihan ang sinasabi ni Daisy at sinabing, ano bang pinagsasabi mo? Tumambad sa kanya si Daisy at sinabing, hindi ka ba nag-enjoy kumain ng bawang at sibuyas sa dining hall? Natigilan si Freya at sumagot, hindi ako allergic sa bawang at sibuyas sa dining hall. Problema mo ba yan? Tumingin si Daisy kay Ayan, na nag-o-order ng pagkain sa waiter at sinabing, wag mo siyang pansinin. Kaya niyang kumain ng kahit ano. Natigilan si Freya.
May na-realize din si Ayan at tumawa. Ayos lang. Hahanap ako ng makakain ng kaibigan mo. Hindi naman kailangan. Ibibili mo kami ng pagkain, at walang dahilan para maging mapili tayo sa kakainin. Matigas na sagot ni Daisy. Mag-order ka lang ng kahit anong sa tingin mo ay maganda. Gusto kong subukan ang pagkain dito. Ngumiti si Ayan at tumango. Sige, kung ganoon. Ipinatong ni Freya ang kanyang kamay sa kanyang noo at umiling. Ngayon lang niya nakita ang dahilan kung bakit siya hiniling ni Knowles na bantayan si Daisy. Sigurado siyang aagawin ng babaeng ito sa 1 minuto kung walang nakatingin sa kanya. Makalipas ang 20 minuto, nakahain na ang kanilang pagkain. May rostonia meatloaf, isang uri ng ulam na gawa sa tinimplahan na karne ng baka na hinaluan ng ham at itlog at niluto sa kalan. Mayroon ding iba pang mga lokal na specialty, tulad ng mga deep-fried cheese ball, ham, at matatamis na merienda ng saging. Kumagat si Daisy, at nagtanong si Ayan, ano sa tingin mo? Tumango siya at sumagot, it's pretty good. Ngumiti si Ayan, masaya ako na nagustuhan mo. Mataman siyang tinitigan ni Freya na para bang tutusukan siya ng tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, nabalitaan ko na nakatrabaho mo noon si Daisy sa isang commercial ng pabango ilang taon na ang nakakaraan, kaya bakit ngayon mo lang siya napuntahan? Iisipin ng sino mang makarinig ng tanong na may motibo si Ayan sa paglapit kay Daisy. Gayunpaman, ngumiti lang si Ayan at sinabing, hindi ko alam na taga Victoria College pala siya, at nalaman ko lang yun noong nakasalubong ko siya sa library. If my memory serve me right, mas maraming library dito. Pinindot ni Freya. Tumingin sa kanya si Ayan at nagtanong, hindi ba pwedeng pumunta ang mga estudyante ng art school sa mga library sa ibang lugar? Nang may sasabihin pa sana si Freya ay tinakpan ni Daisy ang bibig at ngumiti kay Ayan. I'm sorry, medyo madaldal siya. Sana hindi ka magalit. Nakangiting sagot ni Ayan, no, I don't mind it. Nang matapos ang kanilang tanghalian, kinaladkad ni Daisy si Freya palabas ng restaurant at walang magawa, anong ginagawa mo? Pinakain niya tayo, kaya hindi mo ba naisip na nakakahiya kung paulit-ulit mong itatanong sa kanya ang mga tanong na iyon? Tumingin sa kanya si Freya at nagtanong, bakit hindi mo siya tinanggihan? Natigilan si Daisy habang nakatingin sa kanya na nalilito. Nakakross arms sa harap ng kanyang dibdib, sinabi ni Freya, may boyfriend ka na. Hindi mo ba nakikita ang layunin kapag may nag-imbite sa iyo na kumain? Tanong ni Daisy, bakit hindi ako makakain sa opposite sex kapag may boyfriend ako? Seryoso ka ba, Daisy? Hindi alam ni Freya kung dapat ba itong magalit sa kanya o hindi. Hindi ba magagalit si Knowles kung malaman niyang may kasama kang ibang lalaki? I'm going to tell him anyway, prangkang sagot ni Daisy. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi ako maka-interact sa isang opposite sex kahit normal na usapan lang o kainan kapag may boyfriend ako. Kung totoo iyon, hindi ba ibig sabihin na kailangan kong putulin ang lahat ng posibleng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo at kahit na talikuran ang pagganap? Maaaring hindi sila magkapares ng mga babae sa isang pagtatanghal. May mga lalaki din. Sa pagpasok niya sa entertainment industry in the future, makakatrabaho din niya ang iba pang male actors. May posibilidad na ang kanyang mga katrabaho, staff, o maging ang kanyang magiging manager ay lalaki. Kailangan ba niyang lumayo sa mga lalaki dahil lang sa may boyfriend siya? Kabanata 1675. Pinisil ni Freya ang tungkin ng ilong niya para pakalmayan ang sarili. Hindi ko hinihiling na putulin mo ang relasyon mo sa lahat ng kaibigan mong lalaki, pero hindi mo ba nakikita na may motibo si Ayan para lapitan ka? Walang gaanong mga pagkakataon sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo at nagtanong, hindi ba laging pala kaibigan ang mga dayuhan? Ngumiti si Freya, ang ilan sa mga lalaki sa drama, teatro, at pelikula ay mga dayuhan din. Bakit hindi sila kasing friendly ni Ayan? Dahil kina Knowles at Colton. Natigilan si Freya, kaya alam mo rin ang tungkol dito. Kung hindi dahil kay Colton at Knowles, maraming lalaki ang lalapit kay Daisy na may lihim na motibo. Alam niya ang tungkol dito, ngunit kung minsan, hindi niya makita ang intensyon ng ibang tao. Tanong ni Freya, bakit hindi mo makita ang intensyon ni Ayan? Nagkibit balikat si Daisy at ibinaba ang ulo. Alam kong nag-aalala kayong lahat na baka madaya ako, kaya patuloy mo akong pinoprotektahan gaya ng ginagawa mo. Pero hindi na ako bata. Lumingon siya at sinabing, katrabaho ako ni Ayan dati, kaya hindi ko masasabing hindi kami magkakilala. Dahil magkakilala kami,
kailangan kong magpakita ng respeto sa kanya. Sabi mo may ulterior motive siya para lapitan ako, tapos ano? Hindi kaya mahal niya rin ako. Panipi, alam niyang may boyfriend ako. Dahil hindi ko alam ang kanyang layunin, kailangan ko bang mag-isip-isip sa lahat ng oras kung ang mga tao ay lumalapit sa akin na may ibang intensyon. Gusto ko rin makipagkaibigan sa ibang tao. Ayokong ma-restrict dito at doon. Kahit may iba pa talaga siyang intensyon, saka ko na lang siya titigilan. Hindi ba napakasimple? Natahimik si Freya, lahat ay may kanya-kanyang opinyon, at gayon din si Daisy. Lumaki si Daisy sa isang kapaligirang kakaiba sa kanya. Hindi tulad niya, pinalaki si Daisy sa ilalim ng proteksyon ng kanyang pamilya mula nang siya ay isinilang, at hindi pa niya nakita ang masamang panig ng sangkatauhan. Si Lisa lang ang nakapagpaunawa sa kanya na hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. Maaari niyang panatilihing nakataas ang kanyang kalasag, ngunit sabik pa rin siyang magkaroon ng higit pang mga kaibigan. Hindi naman sa hindi marunong tumanggi si Daisy. Iyon lang ay gusto niyang umasa sa kanyang intensyon na husgahan ang kanyang sarili kung ang taong ito ay karapat-dapat na makilala o hindi. Magagawa lamang ng isang tao na lumaki kapag nakabangon na sila at magpatuloy sa kanilang buhay pagkatapos nilang masaksihan ang tunay na kalikasan ng tao pati na rin ang kanilang mga paniniwala at mga pangitain na nawasak. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti si Freya. Oo, tama ka. Kapag naranasan mo na ang buhay para sa sarili mo malalaman mo kung ano ang buhay. Lahat ng nakita ng isa habang lumalaki sa ilalim ng mga pakpak ng iba ay isa lamang ilusyon. Kung ang isa ay umalis sa mga pakpak at nawala ng kakayahang lumakad ng mag-isa at protektahan ang sarili, ito na talaga ang katapusan ng mundo para sa kanila. Pagdating ni Daisy at Freya sa dormitoryo nila, nakita nila si Noel Ace. Nakatayo siya sa harap ng sasakyan niya. Sige, akyat na ako. You guys can have your own sweet time. Kinawian ni Freya ang kanyang kamay at umakyat sa hagdan. Lumapit sa kanya si Daisy at tinanong, matagal mo na ba akong hinihintay? Hindi naman. Itinaas ni Noel Ace ang kanyang kamay, hinaplos ang kanyang buhok, at tumawa. Masarap ba ang pagkain? Inangat ni Daisy ang kanyang ulo at nagtanong, sinabi na sa iyo ni Freya ang lahat, hindi ba? Si Daisy ay may ilang mga haka-haka tungkol sa kung paano malalaman ni Noel Ace ang tungkol kay Ayan. Maliban kay Freya, wala siyang maisip na iba pang magsasabi sa kanya tungkol dito. Hindi naman ito. Itinanggi ni Noel Ace at sinabing, she is just worried about you. Bahagyang ngumuso si Daisy at ibinaling ang mukha. Ikaw naman ang nag-aalala sa akin, di ba? Hindi ako tanga. Hindi mo ba talaga alam na ikaw ang nag-ayos para makasama ko si Freya sa iisang dormitoryo? Natigilan saglit si Noel Ace at saka tumawa. Oo, ako yon. Matalino ka, Daisy. Are you teasing me? Hinawakan siya ni Noel Ace sa kanyang mga braso at ipinatong ang kanyang baba sa ibabaw ng kanyang ulo. Hindi, pinupuri lang kita. Hindi mo gusto. Ang mga pilikmata ni Daisy ay kumikislap. Are you mad with me? Kabanata 1676. Bumaba ang tingin ni Noel Ace sa kanya. Bakit naman ako magagalit? You were my boyfriend, and I agreed to have dinner with him. Hindi ka ba magagalit? Napapikit si Noel Ace, at ang mga palad nito ay nakapulupot sa kanyang mukha, hinahaplos ang kanyang pisngi. As long as you guys don't cross the line, I don't see the need for me to be angry. Daisy, may karapatan kang makihalubilo sa mga kaibigan, at wala akong karapatang makialam ng sobra sa iyong personal na buhay panlipunan. Gayunpaman, kung talagang gagawa ka ng isang hakbang na masyadong malayo sa linya, hindi ko magagarantiya kung ano ang gagawin ko. Nang makitang bahagyang lumabo ang kanyang ekspresyon, nagulat si Daisy ng ilang segundo. Magkano ang sobra? Nilagay niya ang daliri niya sa labi niya. Alam mo ba na ang pinaka hindi matitiis sa isang relasyon ay ang pagtataksil? Kung lalapit ka man sa ibang lalaki maliban sa akin, gagawin ko. Medyo na-curious siya. Anong gagawin mo? Idiniin niya ang labi niya sa pisngi niya. Itali kita sa akin. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na umalis sa tabi ko sa hinaharap at hindi na kita papakawalan muli. Nanginginig ang mga pilak mata ni Daisy, ngunit hindi siya umimik. Tumawa si Noel Ace, itinaas ang kanyang mga pisngi, at tinitigan ang kanyang malinaw na mga mata. Natatakot ka ba ngayon? Umiling si Daisy at ipinatong ang palad sa likod ng kamay nito. Hindi ako tanga, magiging manloloko ako kung ganoon. Napangiti si Noel Ace, tapos gagawin mo. Ganyan ba akong tao sa'yo? Kumunat ang noo niya at patuloy na bamulong, I don't even care about them.
Kinapa niya ang gilid ng labi niya gamit ang mga daliri niya. Then, do you care about me? Namula siya at hindi sumagot. Lumawak at lumakas ang ngisi ni Noel Ace. Okay, alam ko na ngayon na ako lang ang taong pinapahalagahan mo. Pagka-uwi ni Daisy, itinaas ni Noel Ace ang bintana ng sasakyan at pinigilan ang kanyang ekspresyon. Tingnan mo ang background ni Ian Harris. Bagamat hindi siya makikialam sa karapatan ni Daisy na makipagkaibigan, hindi ito nangangahulugan na hindi niya iimbestigahan ang mga taong magiging kaibigan niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Galing kay Tristan. Sinagot niya ang tawag, Uncle Tristan. Namatay si Jonah Reese kagabi. Lahat ng emergency rescue procedures ay walang kabuluhan. Saglit na natigilan si Noel Ace at saka muling nakabawi. Namatay siya. Sa panahong ito, naibenta na ni Jonah ang lahat ng shares ng kanyang kumpanya at dumaan sa mga formalidad para maglakbay siya sa Southeast Eurasia. Ngayong nawala ng kapangyarihan at katayuan ng mga Reese sa Yar'Amur, lahat ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan ay pinutol ang lahat ng koneksyon sa kanila. Gayunpaman, ang kanyang pagkamatay ay medyo biglaan, na medyo kakaiba. Seryosong paliwanag ni Tristan, maraming tao ang na-offend ni Jonah habang nasa poder siya, kaya hindi ako nakakagulat na may gustong gumawa ng move sa kanya sa sandaling mawalan siya ng kapangyarihan. Noel Ace, hindi ka masyadong nakialam sa usapin ni Reese ha? Kumunat ang noo ni Noel Ace. Hindi, pero naisip niya na hindi siya tatanungin ni Tristan ng walang dahilan. Sinasabi mo ba na may posibilidad na may gustong isali ako sa kaguluhang ito? I just need you to be more vigilant and keep your guard up. Sa tingin ko, hindi aksidente ang pagkamatay ni Jonah Reese. May usap-usapan na ang mga taong nagpaalis kay Jonah ay somehow related kay Donald Matthews. Napapikit si Noel Ace, walang magandang maidudulot kay Donald ang pagtanggal kay Jonah sa oras na ito. Kung tutusin, medyo masyadong halata ang motibo niya. Karamihan sa mga tao ay nakatutok na lamang sa kanya ngayong namatay na si Jonah Reese. Hindi rin tanga si Donald. Tinanggihan nga siya ni Lara noon, ngunit kung susubukan niyang mag-higanti ngayon sa pamamagitan ng pagpatay kay Jonah dahil lang sa nawalan ng prestihiyo ang mga Reese, ilalantad lang niya ang kanyang sarili sa lahat ng uri ng pagpuna at pagdududa. Mukhang may gustong samantalahin ang pagkamatay ni Jonah at sabay hila sa amin ni Donald sa gulo na ito. Naghihinala si Donald na ako ang nasa likod ng pakana na ito. Ako talaga ang may planong gamitin si Lara para balikan si Lisa. Hindi isisiwalat ni Lara ang aking pagkakakilanlan bilang ang taong nasa likod niya upang mabuhay, habang ang takot ni Lisa sa kamatayan ay pumihil sa kanyang pagtataksil kay Lara. Lumamlam ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Tiyo Tristan. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Nagdulot ng sensasyon sa publiko ang pagkamatay ni Jonas. Ano man ang nangyari, siya ay dating napakakilalang patriarka ng isang marangal na pamilya, ngunit ngayon ay nawalan na siya ng kapangyarihan at namatay ng hindi inaasahan, na isang kaawa-awang wakas. Kabanata 1677. Ang bangkay ni Jonas ay inilagay sa isang punerarya at malapit ng i-cremate. Kakaunti lang ang dumating para magluksa. Ang mga kamag-anak na dumating upang magluksa sa kanya ay karaniwang naruroon lamang para sa pamana na kanyang iniwan. Matapos ibenta ang mga bahagi ng kanyang kumpanya, nakakuha siya ng higit sa $7 million. Bilang karagdagan sa mabigat na ipon at iba pang mga pamumuhunan na kanyang naipon sa mga nakaraang taon, mayroong hindi bababa sa ilang bilyong dolyar. Plano noon ni Jonah na gamitin ang pondong ito para dalhin ang kanyang anak sa ibang bansa. Nag-iisang anak na babae si Lara, kaya siya ang nagmana ng lahat pagkatapos mamatay ang kanyang ama. Nakasuot ng itim si Lara at may suot na headscarf na nakatikip sa kanyang nasir ang pisngi. Nakatayo siya ng walang ekspresyon sa harap ng larawan ng kanyang ama, hindi pinapansin ang mga mukha ng mga kamag-anak na naruroon upang maglagay ng isang dula na nagkukunwaring nagdadalamati sa kanyang ama. Iyon ay hanggang sa isang figure ang pumasok sa punerarya mula sa labas. Si Ken iyon. Inilagay ni Ken ang puting rosa sa kanyang kamay sa gitna ng wreath, tumingin ng diretso sa portrait, at yumuko sa kanya. Ngumisi naman si Lara na nakatayo sa tabi niya. Ang Reeses ay nagkawatak-watik, at wala kang nakuha dito. Ngayong patay na ang aking ama, hindi mo na kailangang magpaimbabaw na magbigay ng tulong sa kanya sa lahat ng hinihiling niya sa iyo. Ikaw, finally natanggal na rin siya after so many years, kaya dapat matuwa ka, di ba? Inayos ni Ken ang laylayan ng kwelyo ng jacket niya at tumingin sa kanya. Lars, sobrang nalulungkot din ako sa ganitong sitwasyon, pero ikaw ang sentro ng kaguluhan all this while, di ba? Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito.
Nanginginig sa galit si Lara. Hindi ba dahil sa'yo, sinadya mong iwan ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon noong isang araw, hindi ba? Hindi umimik si Ken. Namumula ang mga mata ni Lara. Alam mo ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan niya at alam mo na balak ko siyang harapin, pero hindi mo ako pinigilan. Sa katunayan, sinusubukan mong gamitin ang pagkakataong ito para makakuha ng pabor sa Goldman. Para kahit na bumagsak ang mga risk sa hinaharap, makukuha mo ang lahat ng dating pagmamay-ari ng mga risk. Tapos tumawa siya ng sarcastic. Ngunit hindi mo inaasahan na ang suntok na ito ay mag-iiwan sa rises na walang puwang upang ihinto ang pagbagsak at magsimulang muli. Ito ang bahaging lumampas sa iyong inaasahan. Pagkatapos ng insidente, sa sandaling wala ka nang makitang pag-asa sa rises, ibinagsak mo ang lahat at iniwan mo kaming malamig dugo, at nagawa mong ilayo ang iyong sarili sa gitna ng bagyo. Pero huwag mong kakalimutan, para makuha ang atensyon ni Rises at mapanatili ang iyong imahe sa harap ng aking ama, marami kang nilutong pukana para sa aking ama. Ginawa mo ang lahat sa iyong kakayahan upang pasayahin ang aking ama, makuha ang aming tiwala, at kahit na day ng aking damdamin. Hindi ka ba natatakot sa retribution? She screamed hysterically at the top of her lungs, at naging tahimik ang eksena dahil sa reaksyon niya. Lumamlam ang ekspresyon ni Ken. Matagal niyang tinitigan ang galit na galit nitong mukha at nagtanong, may nararamdaman ka ba sa akin? What you need is a loyal dog that will follow you around, wagging its tail, not a fiancé. Nagulat siya sa tanong nito saglit at saka napaluha at tumawa. Alam ko naman na wala kang nararamdaman para sa akin. Nandito ka lang dahil sa background at kapangyarihan ko. Dahil iyon ang kaso, ikaw at ako ay dalawang individual na nabubuhay sa isang relasyon sa isa't isa. Pinigilan niya ang sarili. Lahat ng kanyang emosyon ay nasira siya, iniwan siya sa isang estado ng purong pamamanhid. Naparito ka ba para magluksa sa tatay ko dahil lang sa perang naiwan ng tatay ko katulad nila? Lumingon siya pagkatapos, maaari mong kunin ang lahat kung gusto mo. Hindi man lang ako magtatago kahit isang sentimo para sa sarili ko. Lumuhad siya sa lupa sa tabi ng kabaong, hinaplos ang mapayapang mukha ng kanyang ama, nagpakawala ng isang ngiti, at hinihimas ang uyayin na palaging ihinihimbing sa kanya ng kanyang ama upang maihiga siya sa kama noong siya ay bata pa. Akala ng lahat ng tao sa paligid niya ay nawala na siya ng malay. Nakita ni Daisy sa balita ang pagkamatay ni Jonah, at lahat ng kanyang mga kasama sa kurso ay tinatalakay ito ng maaga, kasama na ang paksang nagsasabing nabaliw si Lara. Umupo siya sa kanyang upuan, nakikinig sa mga talakayan sa kanyang paligid, at ibinaba ang kanyang tingin na para bang maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan sa sandaling ito. Pumasok si Freya sa silid-aralan na may dalang curtain ng gatas, inilagay ang curtain sa mesa, at umupo. Medyo malaki ang pagbabago sa Rises ha. Hindi ko akalain na ang ganti ni Lara ay mauuwi sa isang seryosong bagay. Matagal na tinikom ni Daisy ang kanyang mga labi at nagtanong pagkaraan ng ilang sandali, na wala ba talaga sa isip si Lara. Bakit mo aalalahanan kung ito ay totoo o peke? Hindi ba ito ang kabayaran na nararapat sa kanya? Mukha namang kalmado si Freya. Dahil napakaraming linya ang nalampasan niya noon, bakit natin siya kawan kung ang ruleta ng tadhana ngayon ay inaakalang tapos na ang kanyang oras? Panipi, kung iisipin natin, hindi ba't napaka-unfair sa celebrity na nawalan ng trabaho dahil pinasama siya ni Lara? At ngayong naging biktima na siya ng tadhana, ginagawa ba nitong baliwala ang lahat ng ginawa niya noon? Sa tingin ko hindi. Kabanata 1678. Kung hindi lang sa katotohanang sinubukan ni Lara na tanggalin ng isang taong wala sa kanyang liga sa pagkakataong ito, mapupunta kaya siya sa ganitong paghihirap? Dahil mayroon siyang lakas ng loob na gawin ito, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Napatingin si Daisy sa kanya. Lara deserves everything that she has got herself into recently. Gayunpaman, naaksidente na siya, ngunit tinutuya pa rin siya ng lahat para sa kabayaran. Hindi mo ba iniisip na medyo malungkot ito? Nagulat si Freya. Ikaw, sa tingin mo nakakaawa siya. Wala itong kinalaman kung nakakaawa siya o hindi. Iniisip ko lang na ang pagkilos ng pag-uugnay sa mga paghihirap na nararanasan ng mga mababait na tao o masamang tao sa buhay sa kapalaran o paghihiganti ay isang pagpapakita ng ating kawalan ng kakayahan bilang tao. Let's say nabuli ka ng isang tao, ininsulto ka at binugbog nila, at isang araw sa hinaharap, namatay ang tao o naranasan ng aksidente o sakit. Masaya naming i-claim na ginagawa ng retribution ng trabaho nito, at makakaramdam kami ng pagkakasundo at kagalakan dahil doon. Pero yun ba talaga ang retribution?
Kung tutusin, ganyan ang ugali ng isang taong mahina at mahiyain. Ay nalalayan ni Daisy ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Noong siya ay nasa kapangyarihan, ang mga inaapi niya dahil sila ay masyadong mahina o walang kapangyarihan na lumaban ay maaari lamang ituring ang sakuna na idinulot sa kanya bilang isang paraan ng paghihiganti. Kaya, kahit na ang lahat ng ito ay hindi nangyari dahil sa akin, kung ang isang taong binubuli niya noong nakaraan ay tumindig sa kanya, kung may isang taong sumubok na pigilan siya, hindi niya magagawa, para gawin iyon sa mas maraming biktima. Biglang tumawa si Freya. Hindi lahat ay katulad mo, ipinanganak na may kumpiyansa na labanan siya. Sa Yaramor, noong nasa kapangyarihan ang mga Riz, kahit ang mga pulis ay hindi nakikialam sa mga maliliit na bagay. Paano mo inaasahan na lalaban sila? Napalingon si Daisy at nagpout. Ngunit ang mga mamamayan ng Yaramor ay may karapatang magsalita ng iyong boses at ipakita ang iyong mga kahilingan. Kaya't kung may sapat na ingay na kumakalat sa buong bansa, sa palagay ko ay hindi magagawang itago ng mga Riz ang mga bagay sa ilalim ng balabal hanggat ginawa nila. Ang isang stick ay medyo madaling mabali, ngunit ito ay ibang kwento kapag mayroon kang 10 stick na pinagsama-sama. Kaya kapag ang isang tao ay walang magawa tungkol sa mga Riz, tipunin ang lahat at bumuo ng isang grupo ng mga tao. Sa pamamagitan nito, paano haharapin ng mga Riz ang pagtaas ng mga tao? Ang mundo ay hindi perpekto. Pero kapag nabura man lang ang pag-asa, doon na talaga malungkot. Huminga ng malalim si Freya. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit gustong protektahan ni Noelle si Daisy. Dahil hindi napakaraming tao ang kayang panatilihing perpekto ang kanilang orihinal na mga sarili, maaaring sila ay naging labis na marahas, sama ng loob sa iba o mas lumala pa dahil sila ay hindi kasiya siya. Ang bawat tao ay may iba't ibang ideya at karanasan, kaya paano natin i-generalize ang lahat ng bagay sa mundo? Nagpahayag lang siya ng kanyang mga personal na opinyon. Lumaban siya, at nagdusa si Lara dahil sa kanyang pagtutol, ngunit hindi niya tutuyain si Lara sa nangyari sa kanya. Dahil akala niya ay binayaran na ni Lara ang presyo, hindi na kailangan. Hindi pa banggitin ang kanyang pagpapapangit, kasama ang pagkamatay ng kanyang ama, na nasaktan din siya sa hindi maisip na mga paraan. Kaya, ang mga taong tumutuya sa kanya ay hindi naiiba sa kung sino siya noong pinili niyang gawin din ito sa iba noong una. Sa pagtatapos ng kurso, lumabas si Daisy sa gusaling pang-akademiko habang hawak ang kanyang libro. Parang, pamilyar ang isang kotseng nakaparada sa hindi kalayuan, ngunit alam niyang hindi iyon ang kotse ni Noelle. Nagpatuloy ang suspense hanggang sa ibaba ni Ken ang bintana ng sasakyan, ngumiti, at kumaway sa kanya. Huminga ng malalim si Daisy. Mula nang malaman niya ang ginawa ni Ken, medyo wala na siyang pakialam sa kanya. Si Freya ay malamang na nagdusa ng husto para magkaroon ng ganoong kapatid. Lumabas si Freya sa lecture hall at biglang huminto sa likod ni Daisy. Bahagyang lumabo ang ekspresyon niya nang makita si Ken. Anong ginagawa mo dito? Ipinatong ni Ken ang siko niya na nakapatong sa bintana at ngumiti. Hindi ba pwedeng pumunta ako sa college mo para bisitahin ka, ate? Hindi nagsalita si Freya. Nilagpasan siya ni Ken at sinulyapan si Daisy. Tinanong ka ni nanay na iuwi mo ang matalik mong kaibigan para kumain. Saglit na natulala si Freya at hindi niya maiwasang higpitan ang mga kamao na nakapatong sa tabi niya. Diretsyong hindi pinansin ni Ken si Freya na nag-aalangan. Miss Vanderbilt, ano sa tingin mo? Tumingin si Daisy kay Freya, na ibinaba ang kanyang ulo at tumahimik sa buong pag-uusap at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat. Oo, Daisy, napatingin sa kanya si Freya na nagtataka. Hindi naman sa hindi niya alam ang layunin sa likod ng pagkain. Kaya naman mas gugustuhin niyang tanggihan ni Daisy ang imbitasyon. Kabanata 1679. Ngumiti si Ken at dahan-daang itinaas ang bintana ng sasakyan. Napagdesisyonan na, pupunta ako para sunduin kayong mga babae bukas. Kinabukasan, sa Lumiere Fine Dining. Ang restaurant ay may napaka-komportable at komportableng kapaligiran. Mayroon itong lounge bar, at ang ilaw ay higit sa lahat ay mainit na dilaw sa kulay, na nagparamdam sa interior na mainit at ingrandi. Inakay ni Ken sina Daisy at Freya sa isang mesa para sa 6. Mayroon itong purong puting tablecloth, at ang mga silverware at mga baso ng alak ay maayos na nakaayos. Ang 2 taong naghihintay sa kanilang mga upuan ay ang mga magulang ni Ken at Freya. Si Sandy ay napakaganda at kaakit-akit at dapat ay nasa 46 na taong gulang. Siya ay mukhang napaka-well-maintained, ang bawat piraso ng kanyang damit ay meticulously coordinated at color-coded,
at ang mga alahas na suot niya ay lahat ay nagmula sa mga mararangyang tatak. Marahil ito ay dahil sa kanyang matapang na tampok sa mukha kaya siya ay naglabas ng medyo mabangis na aura. Pakiramdam ko ay magiging mahirap na makilala siya. Sa kabilang banda, si Brandon Pruitt, ang ama ni Ken at Freya, ay mukhang mas palakaibigan kapag nakaupo sa tabi mismo ng kanyang mahigpit na asawa. Hinailan ni Ken ang upuan niya. Pare, inay, tumingin si Sandy kay Daisy at ngumiti. Kaibigan ka ni Freya sa kolehiyo. Marami na akong narinig tungkol sa iyo bago ito, at natutuwa akong makilala ka. Dahil sa kagandahang loob at para na rin sa kapakanan na hindi na mahirapan pa ang buhay ni Freya kaysa noon, sinabi ni Daisy, natutuwa akong makilala ka rin, Mr. Pruitt. Umupo ka. Nakaupo na ang dalawa, at tinawag ni Sandy ang waiter para umorder ng pagkain. Lumingon siya kay Daisy at nagtanong, ano ang gusto mo ngayong gabi? Maaari kang mag-order ng kahit ano sa iyong kalooban. Mag-ayos ka sa bahay. Ngumisi si Daisy. Mr. Pruitt, maaari kang pumunta sa anumang bagay na nababagay sa iyong panlasa. Hindi ako picky eater. Pagkatapos mag-order, ibinuhos ng waiter ang lahat ng alak. Hinawakan ni Sandy ang paa ng baso at marahang pinagpag. Hindi pa nagkaroon ng kaibigan si Faye noong college. Nagulat ako nang malaman kong nakikipagkaibigan siya sa paaralan. Sobrang saya ko para sa kanya. At least hindi siya masyadong lonely sa college. Napakagatlabi si Freya at walang sinabi. Nalipat ang tingin ni Daisy sa salamin na may refleksyon ng mukha niya. Mr. Pruitt, do you really think that Freya is lonely? Pinaikit ni Sandy ang kanyang mga mata at humigop ng alak sa baso. Wala pa siyang kaibigan na dinala sa bahay. Kaya palagi kong iniisip na si Faye ay isang napaka-lonely na babae mula pa noong siya ay bata. Kung ito talaga ang nangyari, napakalungkot. Sinulyapan ni Daisy si Freya, na hindi pa umimik mula nang pumasok siya sa restaurant, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, Mr. Pruitt, kung gayon dapat kong sabihin na hindi mo talaga kilala ang iyong anak na babae. Ang katawan ni Sandy ay nanigas sa isang segundo, at bahagyang lumabo ang kanyang ekspresyon. Maging si Brandon ay hindi napigil ang iyangat ang kanyang ulo. Medyo nakakahiya ang atmosphere. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Ken na nakaupo sa gilid. Wala talaga siyang masyadong alam tungkol kay Faye, pero hindi rin naman binigyan ni Faye ng pagkakataon ng pamilya niya na makilala pa siya, hindi ba? Nakadirekta ang tanong kay Freya. Ikinuyom ni Freya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ilalim ng mesa. We don't share the same mindset, so how can I ask you to understand me? Faye, andito ang kaibigan mo. Ibinaba ni Sandy ang kanyang wine glass. Is that something that you should show our guest? Bumaba ang tingin ni Daisy. Ito ba talaga ang pamilya ni Freya? Hindi ko lang. Nararamdaman ang init ng isang sambahayan, ngunit nararamdaman ko rin na sinusubukan ng lahat na mag-isip tungkol sa isa't isa. Walang kahit isang pahiwatig ng coziness o pag-aalala. Ang tanging nararamdaman ko ay kawalang interes lamang. Nagtaas ng tingin si Sandy. Nga pala, nabalitaan ko na girlfriend ka ni Noel Ace. Matagal mo na ba siyang kasama? Tumanggaw si Daisy. Pamangkin ko rin si Noel Ace. Nabalitaan ko na matagal na siyang nakapagtapos, ngunit pinili niyang i-extend ang kanyang pag-aaral ng 1 taon para lang sa iyo. Mukhang mahal na mahal ka niya. Namilog ang mga talukap ni Daisy. Iniisip niya kung ilusyon niya ba iyon, ngunit parang kakaiba ang mga salitang ito nang lumabas sa bibig ni Sandy. Kaagad pagkatapos, ngumiti si Sandy. Gayunpaman, bata ka pa. Ang iyong pag-aaral ay dapat pa rin ang iyong pangunahing prioridad. Ang umibig at nakikipag-date sa iba ay isang salpok lamang na makakaharap mo sa iyong edad. Ang isang mag-asawa na maaaring lumaban sa lahat ng uri ng mga paghihirap at obstacle at mabuhay mula sa campus hanggang sa araw ng kanilang kasal ay napakabihirang. Kaya naman, kahit gaano pa katibay ang relasyon, baka hindi pa rin makasama ang mag-asawa sa huli. Nakita ko ang napakaraming relasyon na nagtatapos sa ganitong paraan sa aking mga taon. Inangat ni Freya ang kanyang ulo. Ina, ano pong ibig mong sabihin? Kabanata 1680. May payo lang ako sa inyo mga kabataan. Ano ang mali doon? Dinampot ni Sandy ang baso ng alak at bahagyang pinagpag. Ang pag-ibig at emosyon ay ang pinaka hindi mapagkakatiwala ang mga bagay na maaari mong pag-aari sa mundong ito. Ang mga bagay na gusto mo ay maaaring hindi manatiling pareho sa hinaharap. At the end of the day, ang tubo at interes lang ang pinaka maaasahan. Dinala ng waiter ang mga pinggan sa sandaling ito, kaya inilagay ni Sandy ang kanyang baso ng alak at kinuha ang kanyang kutsilyo at tinidor. Sige,
Kain muna tayo. Hindi kumibo si Daisy at nanatiling tahimik ng matagal. Mr. Spruitt, parang kakaiba ang sinabi mo. Dahil sa tingin mo ay hindi mapagkakatiwalaan ang mga relasyon, pag-ibig, at emosyon, bakit mo pipiliin na magpakasal noon? Medyo nanigas ang ekspresyon ni Sandy. Kasal, may kinalaman ba ito sa pag-ibig o emosyon? Masyado ka pa ring walang muwang, babae. Huminga ng malalim si Daisy at tumingin kay Brandon, na hindi pa nagsasalita simula nang magsimula ang pagkain. Mr. Pruitt, sa tingin mo rin ba? Tungkol dito, sinulyapan ni Brandon si Sandy nang hindi namamalayan. Nagulat si Daisy, hindi kaya kayo nagpakasal dahil sa pag-ibig. Mukhang naiinis si Sandy. Miss Vanderbilt, bagay po sa ating dalawa. Mukhang invade ng tanong niya ang privacy nila. Sinasabi mo ba na wala akong masasabi tungkol sa mga gawain ng aking mga nakatatanda? Kung gayon, sino ang nagbigay sa inyo ng mga matatanda ng autoridad na magbigay ng napakaraming komento tungkol sa aming mga kabataan? Napakaraming payo mo sa akin ngayon, na sinasabi sa akin na huwag maghintay ng mataas na inaasahan pagdating sa aking relasyon. Are you trying to persuade me to break up with Noel Ace? Hindi katakataka na parang kakaiba ang payo. Parang hindi niya kami binibigyan ng basbas, pero baliktad. Napangisi si Sandy. Ang dami mong alam tungkol kay Noel Ace. Ang batang iyon ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa tingin mo ba gusto kanya talaga o ang background mo? Hindi na nakatiis si Freya at tumayo. Nay, samobra ka na. Presumptuous. Malakas na inihampas ni Sandy ang kanyang mga pilak sa mesa. Faye, I dare to tell her the truth about how the two of you met in the first place, at may kinalaman ba ito kay Noel Ace? Panipi, nakikinig ka sa lahat ng ipapagawa sa iyo ni Noel Ace, pero hindi ka nakinig ng ganito kasi pag sa sinabi namin ni Ken sa iyo sa lahat ng oras na ito. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na nasa hustong gulang ka na para gumawa ng sarili mong desisyon, kaya wala ka ng balak makinig sa mga sasabihin namin? Napakagatlabi si Freya at hindi naglakas loob na tumingin ng diretso kay Daisy dahil nilapitan nga niya si Daisy dahil kay Noel Ace. Matapos ang mahabang katahimikan, nakangiting tugon ni Daisy. Alam ko, nagulat si Freya. Nagpatuloy si Daisy. Nag-aalala si Noel Ace na may mga problema ako sa kolehiyo, kaya pinakiusapan niya si Freya na bantayan ako. Si Freya ay hindi gaanong masigasig sa pakikipagkaibigan sa akin noong una. Ako ang walang kahihiyang nagkusa na lumapit sa kanya at makipagkaibigan sa kanya in the first place. Nabulunan si Sandy sa sarili niyang mga salita dahil hindi niya inaasahan ang ganoong tugon. Lumingon si Daisy at tumingin kay Freya. Ako ang lumapit sa iyo noong una at hindi ang kabaligtaran, kaya hindi mo kailangang mag-sorry. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay Sandy. Mr. Spruitt, anak mo si Freya, pero wala kang pakialam sa kalagayan niya sa kolehiyo. Ang mahalaga lang sa iyo ay kung sino ang kanyang nakikipag-ugnayan sa kolehiyo. Kaya, mangyaring huwag sabihin sa akin na si Freya ay isang kasangkapan lamang para sa iyo. Ang ekspresyon ni Sandy ay naging madilim sa isang iglap, at siya ay ngumuso. Isinilang ka na may pilak na kutsara sa iyong bibig, kaya natural na hindi mo naiintindihan ang mga hindi ipinanganak sa isang prestihiyosong pamilya tulad ng sa iyo. Iba si Faye sa'yo. Naniniwala ako na lagi mong nakukuha lahat ng gusto mo sa buhay mo basta gusto mo, pero kapag may gusto si Faye, siya na mismo ang ipaglalaban. So, dahil anak ko siya, sana maging successful siya balang araw. Sinong magulang ang hindi gustong ang kanilang mga anak ay mamumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon? Kung iisipin mula sa kanyang pananaw, hindi mali ang sinabi niya, ngunit ang pagkakamali lang niya ay hindi niya hiningi si Freya para sa kanyang opinyon. Hindi niya tinanong si Freya kung iyon talaga ang gusto niya. Biglang napagtanto ni Daisy na wala na siyang masyadong mapag-usapan kay Sandy. Hindi sila pareho ng konsepto at values sa buhay, kaya natural lang na hindi sila magkasabay. Biglang kinaladkad ni Freya si Daisy palabas ng kanyang upuan. Nanay, excuse us, pero tapos na kami sa pagkain na ito.